Welcome to Donmar TV News Channel. Naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may laban ang inihaing apela ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court upang ibasura ang mga petisyon kaugnay sa 125 million pesos confidential funds na tinanggap ng Office of the Vice President noong 2022 mula sa Office of the President. Hindi po unconstitutional yan. Sapagkat yung Office of the President talagang may confidential funds. Now, yung na-transfer sa BP, sabi niya, wala yan. Bakit? Yun nung funds ng presidente, kung baga, inutusan niya lang si BP. Ito, confidential funds yun. Gamitin mo yan para dun sa purpose for which na ibinigay dito sa opisina. Yun lang ang ginawa ni Vice President. So, paano maging unconstitutional yun? Ipinunto pa ni Panelo na galing mismo sa presidente ang naturang pondo, may pahintulot niya ang paglipat nito. Basta, as I said, even if it is not justiciable, kahit na walang actual controversy, talagang hindi unconstitutional, hindi po labag sa batas. Yung pag-transfer ng pondo. Kasi yung presidente may power to disburse the confidential funds. Inutusan niya. Pinagbigyan niya. Kung may request, tinignan niya, sige, gamitin mo yan. Basta confidential funds yan para doon sa layunin na ibinigay sa opisina ko yan. Dagdag rin ni Panelo, matatalo lang ang naghain ng petisyon laban sa pangalawang Pangulo dahil walang matibay na ebidensya itong mailalaban sa Korte Suprema, kaya malaki ang tsansa na ma-dismiss lang ang kaso. Una naman naghain si Vice President Sara Duterte ng apela sa Supreme Court para i-dismiss ang mga petisyon laban sa paglipat ng nasa 125 million pesos confidential funds noong 2022. Sa kanyang 19 na pahinang dokumento ay ipinaliwanag ni VP Sara na dapat na i-deny ang mga naunang petisyon dahil wala itong aktwal na kaso ng kontrobersya at naninindigan siyang wala siyang ginawang grave abuse of discretion. Ang pinakahihintay ninyo na kung saan ipaparinig natin ngayon kung paano pinakidnap ni Liza Tanas ang mga bata sa Turkey. Magpipresent tayo ng ebidensya ngayong araw na ito. Babalikan po natin yung kwento tungkol sa extraction. Last year, kung saan inilabas ko sa inyo ang pakikipagsabuatan ni Liza Araneta Marcos sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie Locsin. Actually, ito, pinrint out natin ang kanilang messaging. Nakita nyo na ito, February 3. Ayan, pinrint out natin yan. Nasabi ko sa'yo nakadokumento. But this time, it's not blue folder. It's yellow folder. Kasi yellow kasi stands for bulok, jaundice. So ito, mga bulok dito natin ilalagay. So in-expose ko tong hi Louie niya. Mamaya ipi-play natin uli. Balikan lang natin. Ano ba itong issue na ito sa kapapasok lang? May mag-ina, distressed mother from, nagkaroon ng domestic problem sa kanyang partner, which is si Francis Lloyd Chua, na business partner ni Liza. At reportedly, ito ay, ayon sa ating source, ito ay kasabwat ni Liza sa mga illegal na negosyo niya at kasama actually si Kumar dito, according to our source. Pero mag-focus muna tayo dito kay Liza Tanas. Okay? Ngayon mga kababayan, mag-focus muna tayo sa babaeng ito. February 23, nung si Liza ay nag-message kay asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. para ayusin ang i-expedite yung mga papeles na pinapaasikaso sa kanya ni Francis Lloyd T. Chua. So ano yung mga ano na yon? Ano yung mga papeles na yon? Mga papeles na kung saan ay pag-aresto kay distressed mother. Okay? Piplay muna natin uli yung conversation ni Liza, yung video na nag-viral na ito. Pero babalikan natin kasi may nadagdag tayo na ebidensya ngayong araw na ito at mahahabag kayo bilang isang ina, bilang isang magulang kung gaano kademonyo si Liza Marcos at ang Marcos administration kung paano pina-extract o pinadukot ang mga bata sa Turkey. Balikan natin to mga kababayan. Teka, wait. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Look,
with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. Grabe Bacolod. All we did here was eat, and eat. Okay, dear. I'll talk to you soon. Thank you so much. Bye-bye. Okay. So that was February 23 message. Okay na nakikipagsabwatan siya sa asawa ng DFA secretary nung panahon na yan. Okay, that was February 23 ang message na yan. Ito po yan, pinrint out ko. Ayan yung conversation nila. Okay, sa conversation nila, nakalagay dito February 23, ang sabi ni Lisa Tanas, the permit to travel was just approved. Okay, ito yung pagta-travel nila para arestuhin si distressed mother sa Turkey. Yun yung permit to travel. Okay, sabi niya dito, hep hep hooray. Nag-hep hep hooray pa siya. Itong message na ito. So ngayon mga palangga, ang ito yung message niya. Ito yung pinlay ko kanina. Ayan, nakita nyo yan? Pinrint natin. So sabi niya, Louie, my love, need your convincing powers. Sabi niya, need your convincing power. 2:39 p.m. So pinrint ko yan. Ano yung ibig niyang sabihin? For sure, narinig yun na kasi ilang beses natin pinarinig yung boses ng Jejemonyo. Yung sinasabi niya na lahat okay na at syempre magaling daw siya mag-fixer yan ng mga papeles. Ito yun mga palangga. Balikan natin para naintindihan ninyo. Ito yung pagkaso. Kinasuhan nila si distressed mother. Ng ang kanyang mga kaso ay large scale illegal recruitment. Okay, si distressed mother. At estafa, fabricated crime. Bakit fabricated crime yan? Kasi later on, ngayong taon na ito, ay winidraw ng complainant. I got the, case withdraw. Regional Trial Court, case withdraw, large-scale recruitment. Hindi na, wag na. Anyway, sige. Kasi piprotektahan natin yung names dito. Alright. Ito na lang yata. May name ba siya dito? Okay. Alright. So ito po ay certified true copy. Ito na lang ipakita natin para maano natin yung document. Ayan. Certified true copy. Basahin ko na. Hindi ko ito babasahin lahat. But ganun pa man, yung sinasabi ni Liza kanina sa kanyang video na everything is ayos na yung mga papeles at kailangan niya ng push mga kababayan. Ito yung kinaso na fabricated crime. Sa tulong niya kinaso ng dating partner ni distressed mother, which is yun nga yung large-scale illegal recruitment at yung estafa mga kababayan. So winidraw na ito. Nakalagay dito, okay, yung pinag-usapan natin video February 23, 2022. Ito na ngayon ang issue niyan. Okay? Let the criminal information in the present case for large-scale illegal recruitment under Section 6 of RA 8042 as amended by RA 10222 file against accused blank to be withdrawn. Okay? Withdraw. Pero pwede pa nilang buhayin to pag ginusto nila. Accordingly, the following orders and processes issued by the court in the present case are all recalled and set aside. Pero pwede itong buhayin uli ni Lisa Tanas. But let's talk about that later. Okay? Warrant of arrest dated June 13, 2022. Okay? And alias warrant of arrest dated July 27, 2022. Hold departure order dated June of 2022. And order dated 4th of July directing the cancellation of Philippine passport. So this is dated February 8, 2024. Sa makatuwid, itong kaso na sinasabi ni Liza na may order na yung court na pumabor kay Francis Lloyd T. Chua, mga kababayan,
kababayan, ay na-withdraw na. So, ibig sabihin, pinahirapan ni Lisa Marcos, ni Francis Lloyd Chua at iba pang mga kasabwat na bigyan ng traumatic experience ang mga bata at ang ina ng mga bata at guluhin ang buhay nila sa Turkey at ngayon nga ay nasa Europa na yan. Yung sinasabi ni Liza na naayos na ang mga na pumabor kay Francis Lloyd T. Chua na business partner niya sa kanyang mga illegal na negosyo sa loob ng gobyerno, according to our source na nagbigay din ng mga dokumento sa atin, mga kababayan, ito yung mga kaso, ito yung mga ginawa nila. Ano lang natin, kasi na-vlog ko na to, marami akong vlog nito, pero ito yung mga ginawa nila. So ito yung sinasabi niyang alias warrant of arrest na na-withdraw na. This was dated July 27, 2022. Ayan. People of the Philippines versus distressed mother, alias warrant of arrest. You are hereby ordered to arrest distressed mother who is said to be found at ganito ganyan. Okay? Ano yung charge sa kanya? Large scale illegal recruitment. This was, again, fast forward tayo, July 27 of 2022. Ito yung sinasabi ni Lisa. Then, hindi pa nakontento dahil presidente na si Lisa Tanas dito at si Bangag, July 12, mga kababayan, ay pinakancel nila ang passport ni distressed mother dahil sa mga fabricated crime na ginawa nila. Then, noong June 28, 2022, backwards pala tayo, noong June 28, 2022, unang final nila actually ang pagpa-cancel ng pasaporte ni distressed mother. Tapos ang DOJ, mga kababayan, ay katuwang din nito na ipa-cancel syempre ang kanyang pasaporte dahil sa mga fabricated crime. Okay, so ito yung mga papel. So sino-sino mga nagkasabwat dito? Number 1, si Liza. Dahil narinig nyo yun naman yung video, nag-viral na yan ng bonggang-bongga na nagpatulong siya sa asawa ni Teddy Boy Locsin na si Louie. Imagine mo kung sino-sino nakipagsabuatan, DFA. Dahil si Lisa ang mastermind ng pagdukot o pag-extract dito sa mga bata sa Turkey. Ito, Department of Justice. Itong mga exhibit na ito, itong mga papel na ito, mga kababayan, confidential na naman tong papel na to. Pero kailangan nyo malaman sa mata ng bayan. Ayan, kagawaran ng katarungan, naka-address kay Secretary, si Manalo na to nung during the time. But, gusto ko lang i-ano sa inyo, i-present sino-sino ang ahensya ng gobyerno ang nakipagsabwatan kay Liza. Okay? DOJ, andyan si Remulla. Okay? DOJ, DFA, Department of Justice, RTC, okay, Regional Trial Court, kasi fabricated yung crime, Department of Foreign Affairs, kung saan pinapa-cancel nga o pina-cancel ang passport ni distressed mother. Okay, ngayon mga kababayan, forward tayo. Ang kinuwento sa atin, kung natatandaan ninyo, ng distressed mother, according to our source na binasa natin, I think pinost ko ba yun or binasa ko sa inyo mga palangga. Sinasabi niya dun sa sulat na siya ay former partner ni Francis Lloyd T. Chua. Doon sa message na yon na pinorward sa atin ng ating source na according to our source galing sa distressed mother na totoo na umalis siya ng Pilipinas noong 2021. 'Di ba? At based sa batas natin, ipiniliwanag niya, batas ng Pilipinas, na siya ang katangi-tanging may authority or may custody sa kanyang 4 na anak na menor de edad. Kasi hindi siya kasal kay Francis Lloyd T. Chua. Alright, so yun yung kanyang, ito actually meron dito, affidavit of child custody. Okay, nasa harapan ko tong kanyang affidavit. But ganun pa man, so yun ang sinasabi ng distressed mother na hindi siya kasal dito kay Chua na ayon sa ating source ay business partner ni Liza sa kanyang mga illegal na activities. Kaya nga, sabi ko nga mga kababayan, kung matino lang ang mga buwakang ginemes na mga senador at mga kongresista ng iba sa kanila, kasabwat ni Liza at ni Francis Lloyd Chua,
ayon sa ating source. Gusto ni Chua na bumalik ito si distressed mother sa Pilipinas kasama yung kanilang mga anak. Pero dahil tinatakot nga siya, di ba? Tinatakot-takot siya at nagkaroon ng itong distressed mother, kaya nga siya distressed kasi inabuso siya. Physical, emotional, psychological, abuse siya nitong kanyang partner based sa kanyang reklamo o case na in-escalate niya doon sa Europe kung saan ay protected siya ngayon, mga kababayan. But during that time, umalis nga sa Pilipinas noong 2021, which is yung nakalagay sa letter niya, at nung nasa Turkey na siya, ay gusto siyang ipa-deport ng kanyang partner. Diba? Nagkaroon sila ng domestic issue. Okay? Dahil sa pang-aabuso nga, hindi naman kriminal ang issue actually. Ito'y issue ng mag-partner. Pero nakialam ang First Lading Satanas. Diba? Narinig yun naman sa video. Ngayon, mga kababayan, itong si distressed mother ay talagang nung umalis siya, pumunta siya ng Turkey. Okay? Dahil nga tinatakasan niya yung pang-aabuso sa kanya nung kanyang partner na si Francis Lloyd T. Chua based sa kanyang complaint sa UN, okay, and even sa Turkey. Ayon sa ating source ay nagkaroon din ng kaso doon at finailan niya rin ng case doon si Chua. Ayon sa distressed mother at ayon sa batas, wala si Chuang karapatan sa mga bata kasi nga hindi nga sila kasal. At dito sa kaniyang custody, affidavit of child custody, binanggit niya dito, okay, na distressed mother na in what's this? Article 176 of Executive Order number 209 as amended by Republic Act number 9255 provides that illegitimate children shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother. Yan ang inilalaban niya. And in Renalyn Masbate et al. Versus Rique Relucio, GR number 235498, 30 of July 2018, the Supreme Court ruled, as a general rule, the father and the mother shall jointly exercise parental authority over the persons of their common children. However, insofar as illegitimate children are concerned, yun ang nilalaban niya. Article 176 of the Family Code states that illegitimate children shall be under the parental authority of their mother. Accordingly, mothers such as Renalyn are entitled to the sole parental authority of their illegitimate children, such as Queenie, notwithstanding the father's recognition of the child. In the exercise of that authority, mothers are consequently entitled to keep their illegitimate children in their company, and the court will not deprive them of the custody. Absent any imperative cause showing the mother's unfitness to exercise such authority and care. So, ibig sabihin, mga palangga, based dito sa mga naipanalo ng kaso, dito kay Renalyn Masbate et al. Versus Rique Relucio, ay si distressed mother ang may karapatan sa kanyang mga illegitimate children. Okay, so yun yung inilalaban niya based doon sa kanyang sulat, mga palangga, nung binasa natin last month. Sinasabi ng distressed mother na walang kustodiya, walang kapangyarihan si Chua na kunin ang kanyang mga anak doon sa Istanbul dahil sa mata ng batas ay based dun sa binasa natin, wala talaga siyang karapatan sa kustodiya. Pero dahil magaling si Lisa mag-fabricate ng crime, kaya naman kinasuhan nila ng yun na nga, yung illegal large scale recruitment, okay? Illegal recruitment itong si distressed mother, mga kababayan. So nakita nyo yung power ng isang ahas, talagang gusto niya talagang hindi to tao si Lisa. Saan ka makakakita ng ina na kayang magpadukot ng mga minor de edad? Mga mamaya matutunghayan nyo ang iyakan ng mga bata. Pero doon kasi sa bago nating mga pasok dito po sa ating channel ay kailangan ninyong maintindihan itong pinag-uusapan natin. So again, na-cancel ang passport ni
distressed mother at pinahirapan doon sa Turkey at nabigyan pa nga ng Interpol Blue Notice, 'di ba? Dahil sa panggigipit nila, dahil nag-issue sila ng 2 warrant of arrest because of that fabricated crime sa tulong ng DOJ. Sa tulong ni Teddy Boy Locsin Jr., yung hinayupak na yan. Ang asawa ng mga hinayupak yan. Kaya ano ang mga nilabag dito nila ng mga kasabwat? Sabi ko nga, ito ay high crime. Ano yung mga high crime ng mga nilabag nila? Mga bata at distressed mother. Well, let's talk about mga bata. Rights, human rights, rights of the children, pang-aabuso, psychological abuse, educational neglect dahil hindi nakapag-aral ang mga bata dahil sa idinulot na kababuyan, kahayupan ni Lisa Marcos. Narinig niyo yung video, di ba? So, bago ko makalimutan, that was February, di ba, yung video na pinresent natin sa inyo, February 23. Ayan po ang kopya ng kanilang text messages ni Luhay Louie. Ito pa pala, may second page pa nga pala ito eh. Okay? Di ba, sinend ni Lisa yung video na pinlay natin kanina. Ito yon. O sabi niya, Louie, my love, need your convincing powers again. Sabi ng Alpotera. O, tapos ang sabi ni Louie, ayan po ang conversation. Ayan. Pinrint natin. Bakit nakaprint to? Exhibit ito sa UN. Huhubaran talaga kayo. Talagang ang taong bayan ang magpaparusa sa inyong mga kidnapper kayo. Sabi ni asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., spoke to Mila, told her to get it released today. Bakit ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ay mayroon ba siyang mandato o kapangyarihan na ayusin ang what? Ayan mga kababayan ang message. 3:53 p.m. Mayroon ba kapangyarihan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. nung February of 2022 para maniobrahin ang mga dokumento? Sumagot ka, Teddy Boy Locsin Jr. Sumagot ka, Louie. Sumagot ka, Lisa. Jutang ginimes yung lahat. Meron bang kapangyarihan, ikaw, asawa ni Teddy Boy Locsin, na ayusin ang mga papeles? Now, ang sabi ni Lisa, I so love you, Louie dear. The-bribe mo pa. Can I get you anything from here? Inasal, perhaps, piyaya? We'll be here until Friday, so just holler, okay? Sabi niya, so love you. Thank you. Pero sabi ni Louie dito sa February 23 pa rin to, hate to tell you there is a snag. Huwag ka magsisinungaling, Louie. Nakasama na kayo lahat ang mga pangalan ninyong kasabwat ni Lisa sa pagdukot ng mga minor de edad. Anong sabi mo? Update. I think this is forward. Sabi niya, update ma'am, the division wasn't able to process the documents po since the signature of the person who certified is not updated in their database. Ano sabi nito? Can Yusek Dodo contact Jenny? Ito yung sekretary ni Lisa to explain what has to be done. Ano sabi mo, Lisa? Sure, dear. February yan. Nung naupo na sila, July, eto na yung boses ni Bianca Zubel, yung kanyang social secretary. Parinig natin ulit ito. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor. And they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Nasundan nyo ba mga kababayan? For sure yung iba, yung mga nakapalo, nasundan nyo na. Yung una kong pinlaying video, February of 2022. Hindi pa si Marcos Jr. ang nakaupo. Yung pinlay nating audio, July of 2022. Ang tanong, di ba, kinakausap ni Bianca Zubel, Social Secretary, na i-hold muna ang transition, ang pagpapalit ng ISAP officers. I-hold muna kasi daw maaapektuhan yung extraction or kidnapping o pandurukot sa mga bata. Nakita ninyo mga kababayan. Sa susunod na ipaparinig ko sa inyo, I don't know kung hindi kayo mahabag.
kababayan. Alam mo kanina yung ano na to, yung video na to, ay this is video actually, okay? Listen to this. Lisa, makinig ka. Hindi nyo to kakayanin mga palangga. I will muna, what do you call it? I-discuss ko muna sandali kung ano itong video na ito. Yung video na audio muna, audio. Ang ipa-play ko po sa inyong audio, ito ay conversation ng distressed mother at kanyang mga anak. Ano nangyari dito? Isang araw, noong August 23, nananahimik sila sa kanilang bahay. Although tuloy ang panggigipit ni Lisa Marcos at ni Chua, yung partner niya, kinatok sila ng pulis. Ito ay nangyari sa Turkey, okay? Kinatok ang mag-ina. 4 niyang anak, nanay, kinatok sila sa kanilang bahay ng mga pulis sa Turkey. At ang sabi, sila ay mayroon lamang na kukunan lamang sila ng statement, okay? Since they're undergoing, okay, sa kanilang mga papers doon at dahil nga sa mga kasong itinanim, pinabricate ni Lisa at ni Chua at ng DOJ at ng DFA, lahat ng kasabwat dito, pumunta ngayon sila sa pulis na ang expectation nila ng mag-ina ay i-interrogate lang sila, maitatanong lang sila regarding sa mga case na hinaharap nila. But lingid sa kaalaman ng 4 na bata at ng kanyang ina ay nakaprograma na pala ang extraction, which is yung pinag-uusapan doon kanina, ang sinasabi ni Bianca Zubel. Kailangan nyo na itong mapakinggan. Mamaya ko na-explain ng iba. Lisa, makinig kang General. Marcos Bangag, makinig ka. Makinig kayo, lahat, senador, kongresista, lahat ng tao sa gobyerno, lahat ng tao sa Pilipinas, lahat ng Pilipino sa buong mundo. Makinig kayo kung ano ang ginawa ni Lisa Marcos, ni Chua na panggigipit sa mga minor de edad. What do you mean? I don't know, baby, to go. I mean, I could not do anything about it. My process doesn't know this, so is it process or the illegal? Okay. Stop ko muna. Okay? Kinuha sila na mag-ina. Ang sabi, kukunan lang sila ng statement. Pagdating nila sa police station, pinaghiwalay sila mga kababayan. Yung nanay at yung 4 na anak, 20 minutes away, according to our source, 20 minutes away yung layo ng police station. Pinaghiwalay sila. Hiwalay ang nanay, din yung mga bata, walang lawyer, walang psychologist, walang body camera yung police sa Turkey. It appears na ang Turkey government ay baka nakasabwat ng ISAF. Kasi based sa ating source, yung mga taga-ISAF at yung Philippine Embassy personnel nasa labas ng police station. I-absorb nyo. Ito ay iyakan ng mga bata. Nung dinampot sila sa bahay nila, pinaghiwalay. Ito ay utak ni Lisa Marcos. Utak, siya ang may utak. Pakinggan nyo ulit ito. Maiksi lang po ito. What do you mean? I don't know, baby, to go. I mean, What are you waiting? Okay, sabi ng ating source, yung mga bata, gusto nilang makasama yung kanilang nanay. Pakinggan nyo muna, tsaka natin explain. My process doesn't know this, so is it process or the illegal? It's not it's a hospital. You wait for me. It's not we're gonna be separated from mom. We can't see mom. Mom, I'm not there. I'm not What do you mean? Tell me, how much the government to protect my children than I do? Where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there?
It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. After. If police force can take phone. Okay. So now you keep the phone. Ang sabi, itago daw yung telepono kasi baka kunin ng pulis. What are you doing? Okay. So say that. Save your batteries so that. Nagkarugtong yan mga palangga. Medyo malabo yan pero in-explain sa atin ng source kung ano yung mga sinasabi ng bata na sinulat po natin. To. Say them be calm and keep your phone. It's important. Keep your phone. Keep your phone. Pinapatabi yung phone. What did you say? Can I get the children tomorrow? Actually, it was Mom, please don't leave us. Yes, but okay. Wait. Sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. Wait, I know. Please calm down, sweetheart. We have to give a statement. Calm down. Nag-iiyakan yung mga bata, Lisa, tang inakahayop ang demonyo ka. Calm down, sweetheart. I'm gonna give a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't this phone, sweetheart. You're the mother now. No. I'm gonna tell you the first. Wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. You will fight, don't worry. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Sabi ng bata, what do you mean? Can you speak to Kuya Sean? You're leaving us? Wait, anak, you wait there. Please, when the police want the phone, you have to hide the phone. Mom, close on Maya. Hide the phone. Don't finish, she can call you. Please. Wait, anak, wait. Don't leave us, sabi ng mga bata. I'm sorry. I'll call you back, anak. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Ngayon, sabihin nyo. Tatahimik pa rin kayo? Ano sabi ng mga bata? Medyo malabo lang dahil, nakita nyo naman yung video. Yung kanilang conversation. Magkahiwalay sila sa magkaibang police station. Ano sabi ng mga bata doon? I want my mom. Okay? Sabi dito, what do you mean, mom? Don't leave us. You're leaving us. Okay. Doon sa may sinasabi doon na kanina na na police ang sabi, can you tell them to turn off the phone because if the police caught them, they will take them. Okay? Then yung bata na nagsasabi, ma'am, please don't, sabi niya, ma'am, please don't let them. Sabi niya na makuha sila. I don't wanna go there. Do something. Sabi pa ng isang bata, ma'am, please. I don't want to. Yung huli, di ba? Where are you? What do you mean? Kasi sabi niya, calm down. Sabi niya, I will fight, anak. O I will fight. Sabi ni distressed mother. Sabi nung bunso daw ito, yung nasalta, sabi niya, I wanna stay with you, ma'am, yung pinakahuli. Don't end the call.
So, namatay na, di ba? Tinurn off na yung phone. So, ngayon, mga kababayan, sino ang may mastermind yan? Si Lisa Marcos at si Bangag Jr. Kaya yung mga batang yan nagkaroon ng trauma during August 23, 2022. Kayong mga inutusan ni Lisa Marcos sa ISAF na tinanggal na rin kayo, kailangan ninyong magsalita. Nakita nyo ang trauma na inabot ng mag-ina. August 23, 2022. Based sa ating informer, it appears na ang mga Turkey police ay kasabwat. And ang embassy, yung mga personnel ng embassy ng Pilipinas, may embassy card daw yan sa labas na naka-ready na dapat dadamputin yung mga batang yan. Pero may process. Ang ginawa, yung mga batang yan ay dinala muna sa dormitory. August, September, October, November, December, January. January 6 of 2023. Finally, na-extract yan ang mga bata. Nakuha yan ng kanyang tatay at nandiyan ngayon sa Makati. And with that traumatic experience na narinig ninyo, sinong matinong tao ang gagawa na kidnapin ang mga bata at mag-fabricate ng crime para kansilahin ang passport ng nanay at tamnan ng kung ano-ano mga kaso, and later on ay na-withdraw yung kaso, yung nagdulot ng iyakan ng mga batang yan dahil sa fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos. Doon sa kapapasok lang, pakinggan nyo uli. Ginawa ni Lisa Marcos yung fabricated crime na yan. Hi, Louie. Yan. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is... Siya ang mastermind. to ask you, we gave all the documents. Yan, ang babaeng yan, ang mastermind. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. The judge issued an order in his favor. Warrant of arrest. Just having everything yung sinasabi niya. So that it can be served in the embassy in... Isi-serve ang warrant of arrest. Right, so... Meet us all the documents. I won't bore you with the details, but magbabayad kang hayop ka. Push everything's above board. Don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Nakita nyo? Nakita niyo mga kababayan? Yan ang ginagawa ngayon ng gobyerno. Kaya naman, lahat ng mga rally, lahat tayo ay kinakancel. Fabricated crime. Ang ginagawa kay Glenn Chong na mga disbarment complaint, gumagamit siya ng tao. Ngayon, yung sa akin, kay General Macanas, at now si JM, si Agent Morales, na inuutusan ni Lisa. Ayon sa ating source, si Kumar, nakasuhan yung tatlong nasa video, nasa CCTV na kung saan na binabanggit doon na si Lisa ay mastermind ng pag-aareglo o panggugurgur later on. Ang kapal ng mukha ng buwaka ng inang babaeng gobyernong ito, yung babaeng ito at ang gobyernong bangag na utusan pa si Kumar, nakasabwat din dito ayon sa ating source sa extraction. Marami sila, pero isa-isa lang kasi para maintindihan ninyo. Fabricated crime lahat. Ngayon, bayan. Ngayon, mga religious group. Narinig nyo ang iyak ng mga bata at hanggang ngayon nagsasuffer sila. Ano ang mandato ni Lisa Marcos? May kapangyarihan ba siya noong February 23 na utusan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na i-expedite, na ayusin ang mga papeles para iserve ang warrant of arrest kung yan ay legal? Kung legal yan, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit nakikipag-usap sa asawa ni Teddy Boy Locsin? At definitely si Locsin Jr. din ang magsasign yan. Kaya magkakasabwat sila sa pagkidnap ng mga bata. Nagwagi ang mga kasabwat ni Lisa na makidnap ang dalawang bata. Nandyan ngayon sa Pilipinas. And that fabricated crime ay withdrawn by the complainants this year, February 8, 2024. See? Kasi gawa-gawa lang. Pero yung idinulot nila na detain na mga bata, hindi nakapag-aral, pati yung nanay nakulong ng, I believe, 1 day because of this fabricated crime na ginawa ni Lisa Marcos, mga kababayan. Yan ba ang patwitams-tweetams na mukha ni Lisa na akala mo nag-akap-akap dyan sa mga bata, dyan ginagamit nila sa kanilang mga
PR. Baka dukutin ni Lisa lahat yung mga anak ninyo. Iparinig nyo sa inyong mga kaibigan. Iparinig nyo sa inyong mga anak kung gaano kasama ang gobyerno ni Bangag. Alam ni Marcos Jr. yan. Nakita nyo naman, si Lisa lahat ng mastermind. Inutusan ng ISAP. Kumusta kayo dyan, mga sir, mga ma'am? Aantayin nyo pa na kayo ay dudukutan ng anak ni Lisa? Si Lisa, dudukutin yung mga anak nyo? Kailangan ninyong magsalita. Lahat kayo dyan, gugurgurin. Tignan nyo, nagpadala ng may mga batalyon dyan sa Davao at may mga tinanggal na 40 officers. Anong hudyat niyan? Marami yan. Pwede yan para kay Pangulong Duterte. Pwede yan, kung ano mang kasamaan nila. Tignan nyo yung mga maisog rally ninyo. Tignan nyo kayo. Kayong mga men and women in uniform, pinagbabawalan kayo mag-cellphone. Pina-floating kayo. Pag hindi kayo nagustuhan ni Lisa, itatapon kayo sa mundo, kibok-kibok. Eto, yung mga bata, pinakidnap niya. Narinig nyo sa video. Indirectly, hindi siya kumuha. Hindi siya ang dumampot sa mga bata, pero siya ang nag-utos. Siya ang nag-conspire. Siya ang mastermind. Huwag sana mangyari sa inyo na kayo na ang susunod na biktima ni Lisa at ni Bangag. Ang mga bata ngayon nagti-therapy. Even yung mga bata, okay, 2 lang yung nakuha niya. Yung 2 nandoon sa Europe ngayon. At patuloy na hinahunting ni Lisa Marcos. Kasi nga na-expose ito. Pinagbibintangan niya, okay, yung distressed mother ang nagbigay nito sa akin. But dahil itong mga ebidensya na ito, marami pa actually, ikinalat ng distressed mother sa kanyang mga amiga. Kasi gugurgurin din siya. Kaya isa siguro sa mga amiga niya, although hindi nagpakilala yung ating informante, isa sa kaibigan niya ang nagbigay sa atin. Wala nang kwentang manawagan sa asangay ng gobyerno, PNP, DOJ, DFA, lahat wala. Hawak, magkakasabot sila eh. Kanino kalalapit? Sa taong bayan. Kayo ang dapat tumulong dito. Paano kayo tutulong? Kailangan nyo magsama-sama dyan sa Pilipinas. Wala na pong pag-asa sa bangag na gobyerno. Lahat ang mga pulburon, sila ang nagmamanufacture. Sila kasabot si Lisa, kasabot si Marcos Jr. Yung kumusta na ang hearing? Wala, di ba? Yung PIDEA leaks, tignan mo, kinontempt si Morales dahil nagsasabi ng katotohanan na bangag si Marcos Jr. Yung hearing sa Lotto. So, sino ang asahan nyo? Sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala ng Senado, wala ng Kongreso. Lahat magkasabot. Ngayon, nasa bakasyon sila. Nasa ibang bansa sila. Nilalamon ang pera ninyo. Habang si Marcos Kuting ay nasa Brunei. Si Lisa inom ng inom, laklak ng laklak, pulburon ng pulburon sa Malacanang sila. Gusto niya pa rin sa bangag na gobyernong ito? Sa bangag na administrasyon? Grabe yung iyakan ng mga bata. Magkabilang police station, ang sabi, i-interrogate lang, parang yung Turkey, parang Pilipinas din ang dating, Mala mafia. I'm giving you the ball. Binibigay ko sa inyo yung desisyon. Marami pang mga ebidensya. I'm looking forward na nanawagan ako sa distressed mother, you speak up. Ma'am, I hope in due time, magsalita ka. Kasi nakarating sa akin na marami kang hawak na ebidensya na nagsasangkot kay Bangag Jr., kay Lisa Marcos sa mga illegal na business and based sa ating source, according sa ating source, kasama si James Kumar, si Francis Lloyd Tichua, si Tambaloslos at iba pang mga senador. Takot kayo? Kasi baka kasama kayo sa listahan. In due time, ilalabas ang mga pangalan ninyo. And I hope may tapang itong distressed mother na harapin ito, mga kababayan. Tinig na dinig ninyo ang pag-agaw ni Lisa ng karapatan ng mga batang mabuhay kapiling ang kanyang ina. Inagaw ni Lisa ang karapatan ng mga batang lumaki ng normal. Inagaw ni Lisa, dinukot ang karapatan ng mga batang mag-aral. Hindi po sila nag-aral because of this panghaharas o panggigipit, pang-extract. Manatili kayo dyan, ganyan ang Pilipinas kung ayaw niyong gumising, mga palangga. Nasaan yung mga human rights? Nasaan ang women's rights? Nasaan si Ontiveros? Nasaan ka? Didila na lang kayo sa kipay ni Lisa? Hanggang sa isang araw, kayo na maging biktima. I hope ma-pick up ng international media. Actually, according to my source, mga palangga, they're working it out. Nasa media na yan. I mean, I think, hindi ako nagkakamali, baka may mga press conference na darating. Nasa UN na po yan. Nasa international na yan. I think they're just waiting for whatever process or right timing. Now, international. Diba? Lahat ng OFW, alam nyo na ngayon
na nakikinig. Paano daw lalabas si distressed mother? Pwede siya lumabas sa Zoom. Ako nga, hinahunting din ako. Andito naman ako, di ba? Or sa online, mga kababayan. Hindi ka makakaligtas. Akala mo matatakasan mo lahat ng krimen na ginawa mo? Lahat ng fabricated crime na ginawa mo. Mad mo, sabi ng bata, Ma'am, do something. Ma'am, please don't leave us. Don't let them. I don't wanna go there. Please do something, sabi ng bata. Ngayon mga palangga, ayon sa ating source, kinuhaan ng statement yung mga bata. Tapos yung panganay na anak, ni-record niya sa kanyang Apple Watch. Yung mga iyakan na yan. Okay? Ng mga kapatid niya, apat sila eh. So ni-record. So anong nangyari? Kinonfiscate ng police yung Apple Watch. Pero prior to that, matalino yung bata, yung panganay. Finorward, ayon sa ating source, finorward yung voice doon sa iPad nung kanyang kapatid. Kaso, kinonfiscate din. Then, pinagsulat daw, di ba, in-interrogate sila, tinanong sila, yung written statement is fabricated din. Iba, ayon sa ating source, yung kinuha na statement ng mga police, ng mga Turkish police, which is wala daw body cam, walang kasamang lawyer yung mga bata o psychologist kasi mga minor ito eh. 11, I think ang mga edad nila during that time, 11, 10, 8, 7. Yan yung mga edad nila. So yung written statement, ayon sa ating source, iba. Doon sa na-record na pag-iyak nila, yung conversation. Magbabayad talaga tong hayop na to. Magbabayad to si Lisa, mga palangga. Magbabayad si Bangag.